Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi mga loads. At ayun na nga, natapos na yung salita ni Jerome Powell mga idol. Tinapos ko lang yung salita niya bago tayo mag-update Pero wala, wala, hindi nag-resign mga loads, no? So walang sinabi masyado mga idol. Di ko nga naintindihan, naabangan ko kasi yung yung resignation, pero hindi nangyari. Sabi niya lang, Jerome Powell declined to comment on the Fed's monetary policy during his opening speech at the Federal Reserve Banking Conference today. So yun, puro sa banking lang yung mga pinag-usapan nila. Wala mga lods Okay, wala. Hindi siya nag-resign. Ayan. Mga lodi. So, andyan pa rin si Jerome. Hindi siya nag-resign. So, ano kaya ang comment ni Trump dito? Ay nalang abangan natin. Sabi niya lang, Powell addresses the integrated review of the capital framework of large banks conference, focusing on Basel III, stress testing, and capital surcharge reforms. Meanwhile, XRP's prices is evidence siya. Ayan na nga mga lods. So, mamaya tayo mag-news niyan ng crypto. Basta pinakita ko lang kasi kakatapos lang ng kakatapos niya lang magsalita. So, sabi ko, hintayin ko muna. Baka pag nag-resign to, yun na, mag-update na tayo. Hindi siya nag-resign mga lods. Wala Andyan pa rin siya mga lods. So, ayan. Bukod dyan, yung Tesla dinner, nilabas na sa Las Vegas. Las Vegas ba to? Tesla dinner is retro-futuristic diner and drive-in charging experience all wrapped into one. Ayan. 80 B4 supercharge install are open to all. Ito ata yung mga ito yung banda ayan charging station mga idol, no? So ang ganda ng dinner niya, no? Tesla dinner. Tapos isa pang balita dito mga idol, kapag ikaw may Tesla ka, tapos bago ka makapunta dun sa mismong Tesla dinner, pwede ka nang umorder para pagdating mo doon, kukunin mo na lang. Ganun siya kalupit. Advance na agad yung order mo. Mainit pa siya kapag bigay sa iyo mga lods, no? So ayan, ang bagal kasi ng internet ko, taragis, nakakainis talaga yung Converge na to. So ayan, ito yung parang nila, KD box. KD meal box. Meron mga nasa loob, meron silang merchandise mga lods, no? So ayan, grabe. So grabe na si Elon mga lods, ang lupit na ng kanyang mga ginagawa sa buhay. So bago tayo mag-start mga idol, alam nyo na, like muna ng ating video. Medyo nalungkot ako nun, nakala ko mag-resign na si Jerome Ayan, palike mo na ng video natin, syempre, at sa mga gusto ng ganitong content everyday, update, no? Trending news, crypto, no? At kwentuhan, umaga at gabi, mga idol, no? Subscribe na kayo sa ating channel. Syempre, update sa mga trending news. So, ayan. At syempre, mega shoutout sa mga nagsusuper thanks at nag-join sa ating membership para sumuport sa ating channel. Saludo sa inyo mga idol, no? So ayan, kung gusto mo nyo mag-support, andyan lang po yung sa tabi ng subscribe button, ang join. So ito na, Trump may nuke 70% of China's exports to the USA. China's been sneakingly shipping stuff to the US through countries like Mexico and Vietnam to dodge Trump's old tariff. So, ang ginagawa ng China, pinapadaan nila sa ibang bansa para hindi malagyan ng tariff yung kanilang mga kontrabando. Think of it like hiding your snacks in someone else's backpack. Parang ganon. Now, Trump wants to slam those backpacks shut too. Sabi. With new rules and higher taxes, if it works, China could lose 70% of what it sends to the US and take a 2.1 trillion level punch to its economy. Expert says this could mess with global trade, future deals, and anyone trying to buy cheap stuff online. Also,
No one sure how the US will actually enforce all this. So, kasi nga, paano nila malalaman yun? Kasi pinapadaan sa ibang bansa, halimbawa sa Mexico o sa Vietnam, bago dumating ng US. Parang from China, hindi na agad diba? China to US, walang ganun. So, para makaiwas sila sa tax, China, so magkakaroon ng bridge. Magkakaroon ng dadaan muna sila sa iba, which is yung Mexico or Vietnam, bago mapunta sa US. So, nakakabawas sila sa tariff, di ba? So, ayun yung gusto nga ma-solve ni Trump. Pero sabi dito, hindi naman, no one knows, no one sure how the US will actually enforce all this. So, ayun lang yung gusto ni Trump, pero kung gagawin na, medyo mahirap daw, o hindi natin sure kung magagawa talaga nila na maayos, di ba? So, ayun yung isang news natin. And then, ito, ang ganda nito mga Lodi. Alam nyo, grabe na, pinaglalaroan na natin yung ginawa ni Papa G, mga Lods. Di ba kasi pag pinanganak tayo, mga idol, kung ano yung DNA natin, yun na yun di ba? So, ang ginawa nila dito, mga Lods, malupit. This baby just got a DNA patch, like a real-life genetic update. For the first time ever, a baby had their DNA edited to fix a deadly disorder. Think like microscopic copy-paste, no? So, parang yung baby pa lang, siguro nakita nila na, uy, merong disorder. So, kailangan nating palitan. 'Di ba? Parang ganun yung ginawa nila. Parang dinetect kung ano yung mali, and then tinanggal. Tas pinalitan ng bago. 'Di ba? Parang ganun, no? Scientists used a molecular GPS to hunt down a tiny error in 3 billion DNA letters. Slice it open and swap in the correct code. Ayan, mga idol, no? It's the same tech now being used to fight diseases like sickle cell and Huntington's in living patients. Oh, grabe yung future natin. Ang lupit na nangyayari, no? So, sa DNA na to, mga Lodi, no? Grabe. Antindi. So, grabe na yung future natin. Sobrang advanced na. At eto na sa isa pang advanced. Kilala nyo ba to, mga Lodi? Ito. Ang bagal ng internet ko, taragis. Ito, si Justin Sun. Ayan, mga idol, Sabi dito, Justin Sun is heading to space. A historic milestone for Tron and a new generation of dreamers. In 2021, Justin Sun made global headlines by bidding $28 million for a set of Blue Origin's New Shepard. Not for vanity, but to support 19 space-related educational organization through Club Fortune, fueling STEM inspiration for the next generation. Now, he's finally ready to launch into space with Blue Origins and S-3 mission, becoming the youngest Chinese commercial astronaut. So, kung natatandaan nyo, di ba nagkaroon ng issue dati nung kila Katy Perry, yung bumalik na yung kanilang spaceship kunya. Hindi ko alam kung totoo yun Marami kasi nagsasabi na hindi daw totoo So, parang ganun din to. Doon din to, mga Lods. Why does this matter? This isn't just a personal journey. It's a symbol of how crypto meets cosmos, where blockchain and space exploration collide. As the founder of Tron, Justin is extending the vision of Web3 beyond Earth toward a borderless decentralization and gravity-free future. His journey is a reminder that there are no limits for those who dare to dream big and act early. Ayan. Tron and Justin Sun aren't just names in the crypto world. They're becoming icons of inspiration for youth to explore science, technology, and space. Space is the next frontier for innovation. Blockchain is the fuel for the future, and Justin Sun stands at the... Grabe. Purin-puri si Justin Sun dito mga idol Siguro may Tron to. So, ayan. Mga Lods. For sure, mga Lods, update ko kayo dito kasi magkakaroon ng mga issue to pag nangyari na to. Katulad din nangyari kila Katy Perry, mga Lodi, no? So, hintayin natin yan.
mga idol. Pero andyan na yan, mga lods, no? So, good luck and enjoy the ride. So, ito, may update tayo sa SHIB. Sabi dito sa SHIB, SHIB dream that they would have this kind of burn mechanism and this is just one of the many. So, sabi nga nila, maganda raw talaga kung magkakaroon ng malakas na burning mechanism yung SHIB, no? And because EFT Lab SHIBs, wish will be granted. So, magkakaroon na sila ng partnership. So, burn na daw. Mga idol, no? A more light nurse will bring billions of TXNS to Shibarium Net soon and will burn SHIB to the ground. So, parang magbe-burn sila ng mga token na SHIB. No? Hindi ko alam kung paano o kung bakit o anong mangyayari dito. Pero ito, isa daw sa mga burning mechanism na pwedeng mangyari sa SHIB. So, alam nyo naman, kapag nabe-burn, nababawasan yung supply, 'di ba? Low supply, high demand mangyayari. So, ganun mangyayari dyan. So, good news sa Shiba Inu, no? Meron na naman sila. Actually, ang dami ng partner ng Shiba Inu. Ewan ko kung ano nangyari. Pero meron akong SHIB ngayon, meron akong SHIB pero onti lang. So, ayan. Tapos, ito bago to, mga idol. Pero tinignan ko kanina, hindi ko makita. Siguro dahil hindi pa ako KYC. Ewan ko lang Kasi naiwan ako sa number 9 Sabi ko nga sa inyo, di ba, naiwan pa ako sa number 9. So sabi dito, breaking, Pi Wallet introduces a new buy button. Now you can purchase Pi directly within the application mismo. Check it out and start buy Pi today. So, good news to sa mga Pi kasi halimbawa, nabibitin ka, gusto mo talaga ng Pi. Tapos, nauntian ka sa Pi mo, ganun. Tulad ngayon, wala ka namang mga crypto exchange. Halimbawa, wala kang crypto exchange, tapos gusto mo ng Pi, naiinip ka sa mining mo, pwede kang bumili ng sarili. Doon na mismo sa Pi, 'di ba? So, ayan mga idol. Update tayo sa Pi. So, ayan grabe Meron ng buy. Hinanap ko to kanina, hindi ko na meron doon nakalagay. Tama, meron pala ako nakita pero hindi ganito yung tsura Parang start start your Pi adventure, buy Pi on this. Parang ganoon din nabasa ko. Pero hindi ako bumili kasi hindi naman ako. Kung bibili ako ng Pi, dito na lang sa Bitget para pwede ko pang galaw-galawin, mas mabilis pa. 'Di ba? Pero sa mga iba, ayan, good news yan sa Pi. Syempre innovation yan nagdagdagan sila ng ganyan. So maganda 'yun. Yeah, may mga option na. So ito, what the hell is happened? Sabi dito. What the heck pala happened? Ripple just transferred 200 million XRP over $685.1 million to an unknown wallet. So, kumikilos na sila at hindi lang to yung nauna, mga lodi, marami nang nauna, 'di ba? Tapos grabe 200 million XRP. Grabe yan, mga lods. Meron silang alam na hindi natin alam. Sabi nga dito ni X-Finance Bull, moves like this aren't random. Something big is brewing for XRP behind the curtain, sabi. So, ito pa. Sabi ni Del, CRX Pito. Crypto na lang kasi pinahirapan pa, XRP backed by gold? A clarification, sabi niya. You will see lots of media articles and posts saying that XRP will soon be backed by gold. This is partly true, sabi niya, As real world collateralization is coming on XRP Ledger and this will include gold and more. So, sa pag nagkaroon kasi ng tokenization, mga idol, marami niya, iba-iba na. So, hintayin na lang natin kung ano yung pwedeng mangyari. Meron pang follow up tayo kay Shibu. Looking extremely bullish for coming weeks. Falling wedge has already broken, expecting 100 to 150% rally in midterm, sabi kay Shiba Inu. Ito yung chart ni Shib. 'Di ba? So may chance na umangat. Bumasag pala si Shib ngayon sa chart niya. Mga idol. Tingnan natin. Oo nga, mukha nga mga idol, One day natin.
So, ito ba yon? Dito. Pero sa 4 hours mga lods, ang pinaka-bullish na nakita ko, ang chart, alam niyo kung ano? Bitcoin. Bitcoin. Ayan, no? Ginuhitan ko na nga eh. Ayan na. Karagis. Kumawala na ba mga idol? Nako, bumutas na. Nako. Nakita ko to kanina eh. Sabi ko la, oo nga no. So ayan no, nagkaroon na tayo ng guhit. So ano sa tingin nyo dyan? Magtutuloy-tuloy na ba yan? Kasi ang mangyayari dyan, kung hindi yan tutuloy, ang magiging support na yan, ito na, yung guhit na yan. Diyan na siya. Diyan na siya. No, pero tignan natin, malay nyo naman bumasag na siya ulit, no? At i-break niya na yung 123,000. Grabe yan mga loads, no? So ayan. Tapos ito si Smoke, no? So ayun na nga, sabi dito, gold something like that, no? Ripple's Antoinette O'Gorman presented the IMF on cybersecurity and the ledger and the XRP ledger. Ripple is the only company that monitors and reports suspicious activity on the blockchain. 'Di ba? Isa sa mga talent ng Ripple 'yan, mga lodi. Sila lang yung only company na nag-monitor ng mga ganun, suspicious activity. 'Di ba? Tapos eto naman, eto si CryptoXI man, tinanong niya si Grok. Sabi niya, kung ano yung magiging price ni Grok ngayong 2025. So, mahaba-haba tong video niya na to. Pero, kung mahaba, iba rin kasi yung tanong niya, mga lods eh. Yung tanong niya, kapag na-adapt na, ganyan, kapag nangyari na yung mga, kunyari, nawala na yung case ng SEC, tapos na-aprobahan na yung mga ETF, tapos yung mga mapopomo, something like that. So, ang binitaw ni Grok is, ito bandang huli. Check natin, no? Pero medyo malaki yung binitaw ni Grok, hindi lang may 100 pang ayan, no? Na? Ang labo, no? Kasi yung bagal ng internet ko eh. Nakakainis eh. Ayun na. So ito, sabi dito ni Grok, mga lodi, a realistic bullish price prediction for XRP in 2025 is $5 to $10 driven by regulatory clarity, spot ETF approvals, institutional and retail FOMO, and XRP growing utility in cross-border payments and tokenization. The range is supported by multiple analysis forecasts and align the XRP current market cap and technical momentum. A stretch target will be, binabasa kita eh. A stretch target of $15 to $27 is possible but less likely, requiring exceptional market condition and adoption. Extremely prediction $100 circulating on X are not realistic due to market cap. Check. So ayun nga ang prediction niya, no? 5 to 10, 15 to 27 and $100 mga lodi. Pero dito kasi mga idol, hindi ako masyado naniniwala kay Grok dito banda kasi nung una nga, nung mga nasa 0.5 pa lang si XRP, may mga tinanong ako dyan, mali yung mga, na hindi na magaganto, hindi na magaganyan, pero umabot pa rin sa $3, 3.6, di ba? So, dito, nung una, maliliit yung ano niyan eh, maliit yung kanyang prediction, pero ngayon, nakita nyo, lumalaki na, so, nagbabago yan, depende sa nangyayari. So, sa akin, hindi masyadong accurate to. Ayan, so punta muna tayo sa ibang news. Ito na. XRP BTC is about to smash through its 8-year resistance level. This is not just a random breakout but a generational wealth opportunity. And guess what? XRP spots ETF aren't approved yet. Totoo yan. Which make this breakout just a beginning. Double-digit XRP is not a meme anymore. It will be a reality in 2025. So sabi nila double digit, so minimum 10.
mga idol, no? So ako naniniwala naman ako doon, no, ngayong 2025, kasi hindi naman ako magtitiis na maghintay diyan. Ako hindi ako naniniwala na magdo-double digit ngayong cycle, no? Siguro nga, nung una kasi dati nag-aano pa ako yung parang pinipredict ko pa ganyan. Ngayon hindi na kasi. Pero dati ang hula ko lang, ang aral ko nung sinearch ko yung XRP, kaya niya mag 11 to 30, ganun. Ganun, medyo malayo yung yung gap 11 to 30. So ganun, doon yung yung prediction ko noon. Pero hindi na ngayon ganun, no, sa akin. Stay pa rin 'yon, pero mas ayoko na mag-predict. No? Pero yung double digit sa akin medyo possible ngayong taon, no? Ganun yun sa akin. So, goods na ako doon, mga lodi. Bawi na lang tayo next. At sabi nga dito, mga idol, Ripple Bank to launch November 29, 2025. A 144 trillion market cap becomes accessible for XRP. So, yung pinapakita niya dito, yung Ripple US banking license. Wait ko lang. License decision set for November 29, 2025, unlocking access to 155 trillion global payments market. So laging sinasabi ni Brad yan natutulog yung ating trillion dollars, no? So kailangan nating malupit na gamitin. Oy, nasan kayo dito, mga lods? Ito na daw yung new ranking ladder for XRP. So, pag meron kang 1 XRP, isa kang worm. Kapag meron kang 100 XRP, isa kang shrimp. 200 crab, 500 octopus, 1,000 fish, 5,000 dolphin, shark 10,000, whale 50,000, at ang big whale na 100,000 XRP. Nasaan kayo dyan, mga lodi? Ano kayo? Sa ba kayong shark? Shark na, no? Whale? Ayan, no? Sana kayong whale. Sa atin may shark Mamaya mababasa ko. May nag-comment sa atin na shark, mga lodi. Lupit ni Idol. Alam nyo kung magkano yung shark? Nasa 2 million pesos na investment mo. Alam ko sa pagkakalam ko, pag meron kang 10,000 XRP, mga 2 million yun Tama ba? Ulit. Hundreds, thousand, tens. Ayan. So, ayan nga, 2 million, di ba? 2 million pesos. Saka ng shark. Sana all. Di ba? Mapapasana all ka na lang talaga. Punta tayo dito. Ito, pakinggan nyo to mga lodsa. Ito, matagal ko na to napakinggan. Halata naman na luma na yung video, no? Ito yung Rudy Baldwin na medyo advanced. Legit. Ayan. Mga predictionary, no? So, pakinggan natin to. Sikat kasi to, mga lods, Marami siya. Hindi ko alam yung pangalan niya, pero nung pinanood ko to, na-hype siya nun kasi nga sobrang sikat niya. Marami siya nahulaan. So, ang sabi, December pa ata to, 2011. Kasi tignan nyo nga yung ng video. Very important for people that are listening all over the world. And I had 2 clues, which I'm going to give you one today. Okay? I'm going to give you 1 clue now, which I haven't spoken of yet. You ready, Mr. Codebreaker? Here it is. I'm the code maker. And then the other one is the tree, the oak tree, which is a symbol which people have been researching, not yet revealed. But people are researching out there because it's a puzzle. God won't give us everything, but it's not the right time. But something starting with an X, and it has a P in it, is a very profound something that's going to be worth investing in. And I can't say the whole thing because I don't know it. But I had a dream, and I saw an X, and I think there may have been a number and something else, and then P. Now, I'm only giving you what I prophetically hear. Otherwise, I could be accused of representing a company, which, of course, they could take me to court on that, but I'm not going to, that's what I'm hearing, and most people know I hear things by the Holy Spirit, and I just say it. And so it's a prophetic thing, this. But it's also giving signs to the people that it's the time for the release of this new source of energy.
So ayun, no? Meron daw siya na panaginipan, mga lodi, no? Ano pa to, 2011 pa to, na worth investing. There's a X and a P. So I think it's XXPP. Ayan, no, mga lods, no? Ano kaya yun, no? So syempre, alam nyo na yung mga iba dyan, sinasabi XRP. Pero syempre, kayo nang bahala dyan. Sabi ko nga sa inyo, hindi tayo financial advisor, no? Huwag kayong umasa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng coins, mga idol. Isa lang tayong tambay na nagtitrip mag-content ng crypto, no? At alam nyo naman yan, no? Huwag kayong gumaya dito. Ito yung last news natin. Huwag kayong gumaya dito. Salamat kay Kevin, ha? Si Kevin ba na gano'n sa akin ito? Ayan, si Kevin. Belgian barber lies about being a successful crypto trader to impress pretty woman. Woman invites barber to spend weekend at her luxury flat. Kumbaga, in-invite siya ng babae kasi nabola niya, napaikutan niya. He walks into a wrench attack trap. So, ano siya, kumbaga, trap lang pala yun. Attackers are upset to learn he holds 6.71 pounds lang worth of cryptocurrency. Kumbaga, bayabas siya, mga idol, na. Nagsinungaling siya, kumbaga, inaano niya, nilagi niya sinasabi na successful siyang crypto trader. So, anong tinignan yung asset niya? Ayan lang yung laman. Napahamak pa siya, no? So, ay lesson learned, mga lodi, no? Sabi nga nila, wag kang ano. Water? Wag na, mamaya na lang. Ano? Wag kang bayabas, mga lods. Fake it till you make it nga, sabi na ito. So, ayun. Ito yung ano natin, lesson learned, mga lodi. Ang alam ko kasi, unang-una, dapat hindi nyo pinagsasabi kung meron kayong mga crypto. Unang-una, sabi nga, ang rules, wag kang magtatanong kung ilan yung crypto. No? At pangalawa, wag mong sasabihin kung ilan yung crypto mo, kung ano yung mga coins mo, wag mong sasabihin. Mag-ingat kayo, mga lods. Lalo na kung may XRP kayo, syempre, yung mga kailangang promising coins. No? So, sabi nga nila, magpanggap kayo eh. Magpanggap kayo nga walang crypto eh. At sabihin nyo, kung nagki-crypto man kayo, sabihin nyo, naku, nabenta ko na 2 weeks before na umangat. Kaya nga depressed ako ngayon eh. Ganon, para lang pagtawanan kanila, isipin nila na wala kang crypto. Dapat ganon, no? So ito, punta muna tayo sa mga comment nyo, mga idol. Pero balik muna ako dito. Ayan, sa XRP. Punta tayo dito. Grabe, nabangan ko si Jerome Powell eh. Ayan, no, kanina. Kaya lang, hindi eh. Nangasar pa nga siya sa intro niya eh. Inaasahan daw kasi na mag-aano siya eh. Magre-resign eh, pero hindi. Nabigo ang mga tao. Mga idol. So ito, unang-una shoutout dito kay Peso Smart ha. Nag-donate siya ng, nag-super thanks siya sa atin ng 249 pesos. No, 250. Salamat sa iyo, idol. Sabi niya, bro, salamat po sa pag-update everyday. Bukod sa hold ko na 10k XRP, di ba? Isa na siyang shark. Sana all, idol. Isa ang shark, no? May ina-eye din ako, isa pa, layer 1 new blockchain. Ang name nito is Concordium or CCD. Good for adoption din. Gusto ko lang marinig. Insight mo, boss, willing din kasi ako mag-invest dito, maliit lang. So, ano yung Concordium? Ano yung niya? CCD? Malamang, matagal na ba to? Uy, nag-pump na. 74%. Grabe. Max. Medyo ano pa to. So, 92% mga lodi. Sabi ko nga, 80 to 90% na drop mga lodi na negative. Super sale yan. Fire sale yan. Kung legit o talagang gusto nyong bumili. So, good to buy to pag mga ganito na negative yung di ba? Parang bumili ka ng sapatos na halagang 1,000, tapos mabibili mo na lang ng 8 pesos. Ay, hindi, 100 pala yun. Ay, 100, mabibili mo na lang ng 8 pesos.
Ganun siya ka-sale, di ba? O isipin nyo. So, meron siyang total supply na 14 million. Deflationary ba to, Idol? Di ko kasi alam to eh. Deflationary ba yung token niya, which is yung fix lang ba siya o something? Ito pala. Concordium offers a trustworthy state of the science solution with self-sovereign in the identification at the protocol level and confidentiality using zero-knowledge proof cryptography. The Concordium blockchain is designed and built to provide a distributed execution platform that supports a regulatory compliance for fintech and the other industries with low, predictable, and stable network fees in euro terms. So goods pala yung kanyang nabasa mo na ba ang white paper neto at kung sino ang kanyang mga partner? So doon ako tumitingin kasi mga idol eh. Kung sa partnership niya, kung pag nakita mo partner ng magandang company to, which is good yun. Kasi bago nila i-partner yung ganito, syempre i-research din nila. So kapag nakita ka na kunyari partner siya ng Google o ng ganito, ng ganyan, goods na yun. Tapos ang ganda pa ng white paper niya, 'di ba? So para sa akin, kung tatanungin mo kung good to buy to, mga lods, no, kung ganito itsura niya. Pero ngayon, ang lupit nag-spike na siya ulit Grabe, bumalik from 0.2 to 0. Ano ba to? Hindi ko makuha. 5. Yan, 0.5 na lang. 0.54. Grabe. So, on trip mo to, idol, at ni-research mo siya ng malupit, goods to. Tsaka mababa pa rin yung market cap niya, 6 billion. 'Di ba? Goods na goods pa 'yan. Mga lods. Imagine pag nag 12 billion, nagdoble, no, yung market cap niya. So, yan. Good sa akin yan. Mga kung ako tatanungin mo. Si John, Pinoy, yan. Pinoy nag-iisip kung paano makakurap mga politiko. Yan. Leonardo Rodia, Boss Jeb, di kaya planado nila lahat kaya sumali si Jed Macalib yan eh. At gumawa ng Stellar para decentralized. At ang Ripple naman ay centralized. Kung ano ang system ni Ripple, kabaliktaran ni Stellar. Parang Madara versus unang Hokage lang. Baka mangyari sila dalawa, Stellar Triple lang, maghahari sa crypto. Nakakabaliw mga riddle nila. Lalo't si Mr. Pool. Lalo't kapag bumagsak ang Tether, yari na RLUSD at USDC lang ang magagamit. Yung sinasabi nila, Tether yung talaga magsisimula ng bear market next season, no? So hintayin natin kung mangyayari nga yun. Pero alam ko kasi decentralized yung Ripple mga lods eh. Hindi natin sure. No, pero siyempre tropa yan. Si Jed Macalib tsaka sila yung bumuo ng Ripple eh. Si Pete Pelizardo, shoutout sa iyo. King Shang, ayan si Idol nagbabalita sa atin. Dapat itatag mo na lang ako sa X eh. Para doon natin nahanapin kasi kapag dito tapos na yung news ko eh, diba? Wala ka bang X, Idol, King Shang? Ang cute naman ng boss ng anak mo, sabi ni Emelina Uchiyama. Ayan, si Boy WhatsApp 'yon mga lodi. You're a si Bibi Nishi, shoutout sa iyo. Shoutout sa Idol Bibi Nishi, salamat po. Si Pain Japan. Malabo sa Pinas yan, Jeb, ayuda muna. Okay. Ayan, si Peso Smart, again, salamat sa suporta, Idol, saludo sa iyo. Si Angela Ebio, holding ako 50k XRP. Uy, grabe, ang dami ni Idol. 50k XRP token, nakabili ako sa $2 pa, hanggang ngayon hold lang hanggang 15 years. Grabe 15k pieces, isa ka ng ano na siya? 50k. Whale, no? Isa ka ng whale, Idol. Meron kang 50k XRP. Saludo sa iyo. Ngayon magkano yan? Laki niyan 50k XRP. Milyonaryo ka, Idol. 50k.
100, ay hindi, 10 million. 10 million, idol, yung invest mo. Wow. Sana alls. Si King Shang, ayan, shoutout si idol. I love you. Sa ikaunlad ng Bani XRP ang kailangan, sabi ni Meow, si Jonabel Ginto. Naka-like na loads. Always thank you sa laging pag-update sa mga news dito lagi. XRP. Ayan, daming news ni King Shang eh. Nagmi-mini cap and handle na si XRP sa 1 hour check mo, Boss J. O, sige, titignan natin. Innocentes, Jersalinil, smart glass. Wala bang smart glass na nakita ng ano sa loob ng damit? Meron na nun, idol. Meron na nun, nakita ko na yun eh. Wealthy gusto ko, Boss Jeb, para bilhin natin yung company ng Red Doors. Kaya hindi tayo tumayaman eh. Lahat tayo basta puro anuhan yung iniisip natin eh. May truck na Red Doors pag birthday, no? Lawrence, ayan. Boss Jeb, tanong ko lang kung pwede pa ba mangyari sa crypto coin ang nangyari sa lahat po possible, no? Kahit sa Bitcoin, kahit sa XRP, pwede mangyari yan, mga Lodi, no? Lahat yan, kahit sa Tron, lalo na eh. Parang dati nga, mas mataas pa si Luna, yung si, anong pangalan nun? Nakalimutan ko ito yung developer ng Luna eh. Si Duke Won. Ayun, si Duke Won. Mas ano pa yun eh, mas masiga pa yung kay Justin Sun eh. Kumbaga, mas ano yun eh, mas sikat, parang ganon. Mayabang din sa interview yun eh. Ayun tuloy nangyari sa kanya. So, sa lahat pwede mangyari, idol, no? Lahat yan possible. Kasi nasa crypto ka, no? Pwede bumagsak anytime kahit sino. Kaya nga mas maganda na meron kang cold wallet eh. 'Di ba? Tsaka inaaral mo kung ano yung mga inaano mo, binibili mo or iniinbisan mo na coin, dapat inaaral mo. Suggestion lang, boss, ondo@hbar na lang hati. O, yan sabi ni Idol. Kaya lang wala eh. Parang ang liit kasi kapag hinati ko pa yung asset ko, maliit lang eh. Sa Binance, IOTA gamit na lang CPO. Ngayon, wala kasing IOTA dito sa Bitkit eh, pang future lang. Sa spot wala. Kapag nag-start yung small business namin na toy shop, hobby shop, plan ko na ipasok ang pag-accept ng crypto as payment. Pinag-aaralan ko pa yung system since volatile ang crypto at kung anong token ang i-accept ko, sabi ni Skylab. Uy, Skylab, idol, good luck ha. Pupuntahan ko yung shop nyo kapag natayo na yan, idol. Promise, bibisita ako dyan, pero hindi mo may kilala. Hindi ako magpapakilala. Isa lang akong normal na na customer. Ayan. Ninoy Taduran, shoutout sa'yo. Si Lorraine, nag-double tap bodega. Anyway, hindi pa supported ng Trezor ang algo. Paano po makita? Pero sa website nakalagay halos lahat supported. Saan naman yung meron yun, idol, kapag mga lalo na kapag mahal yung cold wallet mo. Supported na yun sa tingin ko. Hanapin mo lang yung mismong ano niya. Address niya. Tulad nung sa nung nabumili ako ng una ng cold wallet ko, wala yung SHIB. No, wala siya doon. So, pero kailangan pala i-open mo yung mainnet pa tawag doon, boss. Parang di sa ganito. Si boss kasi nag-aano sa akin eh. Yung sa mga ganyan, no, kung kasi nasa mainnet ng Ethereum mainnet yung yung SHIB eh. So doon mo siya makikita kapag wala siya doon, syempre. Hanapin mo lang yung mga ganyan, yung mga mainnet nila. Kung saan sila under, ayun, no, doon mo siya makikita. Si Helos, ayan, good afternoon, saludo madud, shoutout sa'yo, si Clavis. Pinipressure nila si Jerome, wala na, hindi na nag-resign, idol eh. System ng Ripple sa bangko para hindi sila matakot, no? Yun ang mangyayari dyan sa susunod. Wala, pahinga lang kami. Bukas wala ulit pasok eh. No, grabe yung hagabagat, no? To, grabe. Parang nagagaya siya dun sa si baliktad lagi yung trade. Si Dave Portnoy. Naalala ko bigla yung meme na kung saan yung magtotropang mahilig sa anime na punta sa Japan, tapos pagdating doon, sabi nila yari tayo, walang subtitle. No, yun na nga yung translator na salamin, no? Tina-translate nila yung sinasabi in time, di ba?
So, ang galing nun. Si Lisa Yonson, shoutout sa'yo. Si Ronin Padilla. Ayan na ang Pi. O, ngayon may balita na naman sa Pi, idol. No? Meron ng buy. Do. So, kahit na hindi ko alam kung good news yun, pero update yun eh. So, maganda yun, mga Lodi. Ibig sabihin, yung mga developers ng Pi, talagang pinapaganda yung app, diba? Boss Jeb, nag-order ako ng Trezor 5 gamit link mo. Pumitas muna ako sa profit kay XRP at HBAR. O, good luck ha. Idol, goods na goods yan. Goods decision yan para maging self-bank ka na. Kumbaga, self-custody bank ka na. Ganyan. Next cycle, all in na ako sa XRP. Wala na ako iba bibili na XRP lang. Sabi ni Hunter. Ryan Plugins, bakit pagyaman ka agad ang iniisip natin? Mas mabuti, siguro, pag-usahin muna natin ang trading and investing skill natin. Tama yan. No, Ryan Plugins, tama. Saludo sa'yo. Ano purpose ng referee dun sa robot boxing match? Baka magkasakit yun. Baka magbuhol yung wire eh. Si Boy 007, idol, naabutan mo pala nung kasagsagan ng Zoom ng 2021 yan. Marami kumita dyan. Meron pa ako nakita na sa 200k XRP kinita niya dahil sa multiple account sa Zoom. Dami airdrop doon dyan. Tapos list agad sa B-True. Pwede pa benta agad pag na-airdrop na. Gaya ng... Hindi. Nung pumasok ako ng 2021, idol, hindi naman agad XRP yung binili ko eh. Nauna ako sa mga meme coins. Tapos sa mga coins ng Axie. Ayun yung in-invest ako. Siyempre, Axie ako nun eh. Axie content creator ako nun, mga lods, no? Kumbaga AXS, RON, SLP, ganun. No, nung medyo nawala na yung Axie, doon na lang ako nag-explore sa ibang mga coins. So, alam ko din to, kaya meron pa nga sa Shaman Wallet eh, 'di ba? May airdrop din doon yung XRP sa Shaman Wallet. So, wala tayo nun. Hindi ako napag-participate doon eh. Busy ako sa Axie. Busy ako kung paano ako bumili ng land, kaya lang hindi na ako nakabili. Kasi mahal lang land dati. Basta ako all in na ako XRP, hindi alam ng misis ko na pinasok ko kalahati ng emergency fund namin sa grabe ka naman, bawal yan, idol. Yung pinagbentahan namin ng NMAX ko, pinasok ko din yung 30% nun. Nako, ayaw na kasi ni misis magpasok kami ng pera sa crypto wallets kasi dati sa Axie, kaya nawalan na siya ng tiwala sa akin. Ang hindi niya alam, nakapagpasok pa din ako. Kaya ipanalangin nyo ang kaligtasan ko. Pag nalaman ni Mrs. mga pinagagawa ko, pag nabasa to ni Mrs., malamang ipapalo niya sa mukha ko tong keyboard. Ayan na, napalo na si Idol kung ano na ano. Oh, si Dexia Nathan, si Meggy Juju, shoutout sa'yo. Napalo na si Idol, oh. Comment ka na ngayon kung ano ka na, may tama ka ba? Oh. Si Frederico Castilla, ayan. Grabe technology, yes, no, ayan. Well, appreciate yung mga wisdom words ni Sir, salamat. Sabi ni Comentosa, Wixpon Fair, ano ang meaning ng GG, Idol, newbie lang. Di ba iba eh, good game. Sa mga Dota, di ba ganun, good game na. Baga, GG tayo dyan. Minsan kasi pag iba eh. I-explain eh. Parang ano yun eh, ang tawag doon yung expression. Diba? Pero ang meaning talaga ng GG is good game, di ba? Pagtapos ng laro, GG pare, gano'n, GG ha. Oh. Parang syempre, nung may mga dumadayo sa Dota, pag malakas, wag yan, GG tayo dyan. Parang talo tayo dyan, parang gano'n. Gustuin ko man ng 5K XRP pero walang pambili. Kung ano lang yung kaya mo, kung kaya mo natin, kaya natin. Sa akin, ang bayanan ko lang 600 XRP. Nakaabang ako pag bumaba doon ako bodega ulit. Yung 900 Pi ko, binenta ko, binili ko ng XRP, sabi ni Idol. Si Balasang Di Kalman. O, ayan. Mga lods diskarte nyo. Tayo nag-news, nagpapayo lang. No? Pag bibili kayo ng coins, kayo yung bahala doon, i-research nyo. Boss, may link ka ng Demon Slayer, yung Infinity Castle.
Oy, talaga. Malinaw. Siyempre gusto ko yan. Kaya lang, parang dito na lang sa comment. Grabe, pupromote tayo ng ano, mapagalitan tayo ah. Pero gusto ko yan, siyempre. Si BNB. Ayan. Mark pa, shoutout sa'yo. Ayan. Kevin. Kamote. Nasay ko siya, Lods. Nauna ang emosyon at hindi niya inaral at talaga XRP. Kaya nga siya pa yung proclaim na leader ng mga XRP army. Tapos binenta niya na pala yung XRP niya. Yung leader yan, Sutoy. Boss, sana ka-imbak XRP mo, wala ka pang cold wallet. Dito lang sa Bitget. Tapos bumili ako ng cold wallet. Ayun, doon ko na nilipat. Si Juna Bendaño, always shoutout sa'yo. Si Boyex, si Hagupit, Crow Goods po ba? Kronos Goods din yan, idol. No? Meron ako niyan ngayon. Pero onti lang. Kasi syempre, priority nga natin XRP. Bumili na ako kinalat ko lang ng konti kasama si Kronos sa nakalatan. Shoutout was Jeblo at pabati sa aking unika iha si Juliana. Birthday niya. Padala na lang kita lumpia. Kaya lang baka pa din sa amin. Ayan, si J. Paulo. Ayan, Juliana. Ayan, happy birthday sa'yo. Kung ilang taon ka man na. Ayan, happy birthday sa'yo. Hindi nilagay ng iyong papa. Pero happy birthday sa'yo, idol. No, ayan. Enjoy your day. No? Huwag ka nang lumabas dahil baka maambunan ka pa, magkasakit ka pa. Sa bahay na lang. Mag-order na lang kayo ng food. So, kaya lulutuan ka ni Papa J. Paulo mo. Ayan. Happy birthday sa'yo, Juliana. Ayan. Spider Pig, pwede ba yan sa Pinas, boss, na nakawin yung mga low life, yung drone kalakal? Alam ko yung mga drone, yung mga parts ng drone, usually plastic naman. Hindi naman mabibenta yun. No? Problema lang sila dun. Paano nila papaganahin pag nasira nila? Pero baka nga ganun mangyayari. Kaya kailangan magaling kang driver pag may drone ka. Dextrans Channel, shoutout sa'yo. Si Books, makabili lang ng sariling bahay lupa, okay na ako. Tapos may service na XRM 150. Ayan. Kaya mo yan, idol. Si Obusan Jonasan, texted him out of the blue. Kaya nga bad trip siya no? Joseph Berdin, si Monetizer Manuel. Shoutout si Idol, salamat sa support kay Jeblo. Ayan, si Monetizer Manuel. Gabriel Manalang, saan makabili ng IOTA? Sabi sa Binance daw meron. Kaya lang kasi hindi ako gumagamit ng Binance kasi ban. No, hindi na. Kumbaga marami namang coins. So, pero goods yun. Kung gusto nyo bumili, bahala kayo. Pag-aralan nyo. No? May XLM ka ba, boss? Meron din po, idol, no? Bago umangat na nakaraan, nakabili ako nun Bago mag 79% ba yun? Wala. Ano lang, futures lang Si Gabriel Manalang, futures lang. Tignan nyo. Dito, may IOTA dito ayan, kita nyo. Hop. Ayan, futures nga lang. Pwede ka mag-trade sa kanya. Pero yung mag-i-imbak ka, wala siya sa spot. Parang player. Yan din yung player Sorry bumili din dati, kaya lang wala rito, pang future lang. Kakainis nyo Boss, ginagaya mo pala si Michael Saylor, bili lang ng asset, pero ikaw yung poor version ni Saylor. Oo nga. Tsaka hindi ako bumibili ng Bitcoin. Bibili ako nun sa next cycle na. No, ngayon, tayo, more on XRP and then more on iba-iba. Ganun. Sa mga trip natin coins. Sabi ko nga sa inyo, tambay lang tayo, trip lang tayo Si Basura man yun, Aldrin Matalog, Milgo, shoutout sa'yo. Hindi pwede sa Pinas yung drone, idol. Patay tayo dyan. Si 03K, shoutout sa'yo. Si Emil Roy Capistrano, last year ako, boss, nag-start bumili at maghintay. Ayan, shoutout sa'yo, idol Si Janiel Toshiro, shoutout. Si Ronin. Nabis talaga ng mga comment, 20 minutes pa lang. Ka-upload, ang dami na, sabi ni idol. Lalo hanggang ngayon kay Jeb, maraming mga celebrity na naging sobrang yaman pero napariwara at yung iba, hindi naman naging masaya tulad ni Michael Jackson, Whitney Houston at iba pa. Si Whitney Houston kasi namatay ito, overdose Ibig sabihin, idol ko to mga lods hanggang
sa lahat din ng mga singer, isa to sa mga idol ko eh. Kaya lang, yun nga, bata pa ako noon, namatay to syempre. Yung mga tumanda na ako, nakikita ko yung mga kanta niya, ang gaganda. Sabi ko, sayang. Tapos tinignan ko, overdose pala mga lods. No? So, negative tayo kasi pag sa mga drugs, mga idol eh. Tsaka meron siyang documentary. Alam ko na, point ko na yun, kaya matagal na. Alimutan ko na. Si Michael Jackson naman, mga idol, ayan, di natin alam kung di talaga siya masaya. Pero, ang tandang-tanda ako sa kanya nung dinis siya ni Eminem eh. Dinis siya ni Eminem, ang ginawa ni Michael Jackson, binili niya yung company na yung record studio ni Eminem. So, ang nangyari, lahat ng kanta ni Eminem, meron siyang kita doon. Kasi doon sa company na yun eh. Bad trip si Eminem eh. Sapaw siya kay Michael Jackson eh. Pero sabi nila, boy, parang si Michael Jackson eh, no? Dami rin pauso talaga, hindi natin alam, mga lods, no? Pero kung sa issue na kung mayaman ka man eh, hindi ka masaya, siguro meron namang mga mayaman na masaya din, pero hindi lahat, no? Lalong-lalo na yung mga pinanganak na mayaman, tas mayaman sila hanggang ngayon. Nasanay na sila sa ganung buhay. Iba kasi kapag galing ka sa hirap tas biglang yumaman, iba yung feelings doon, mga lodi, di ba? From rags to riches ka na. Bakit kasi ayaw sundin ni Powell si Trump? Nakakabwisit na siya, sarap niyang sabunutan. Ayun. Sakit ng mga lalaki yan, minsan ayaw masapawan ang pride. O, yun na nga. Baka di mag-resign si Papa Powell. Iinisin niya muna si Daddy Trump about sa banking. Delikado mga bangko sa Pinas. Pag nagka-Ripple Bank, example ang H-Bar, alam ko nakipag-tie up na sa Union Bank. Tas bukod pa doon, marami tayong OFW na gagamit ng banking system ng Ripple. Ang Pi naman, magdadump ulit yan. Grabe naman kayo sa mga Pi. Si Dave Portnoy, baka kinausap ng isang Bitcoin Maxi, benta ng XRP raw, tapos papalitan ng Bitcoin. Oo nga. Pero ito, yung mga, yun nga, ganun na nga yung nangyari, idol, no? Hindi nga nag-resign si Jerome Powell at yun nga yung inano niya sa mga bangko. Saglit lang siya nagsalita, idol, mga lods, wala pang 5 minutes. Saglit lang. May mga sinabi lang siya tapos na, nag-thank you na siya. Thank you for coming, ganun. Kasi may iba pa ata magsasalita eh. So, ayun. Sa point nga ako, inintay ko eh. Elmer TV, shoutout sa'yo. Si Noob, mag-god candle na si Pai, sabi ni Idol. JC, shoutout sa'yo. LA Gaming, Sabrak, Nochi, at si Jowar Cruz. Ayan, si Jowar Cruz yung nag-champion sa atin, mga lods, no? So, ayun. Grabe yung news natin ngayon. So, sana enjoy nyo yung video natin ngayon, mga lodi, gabi. Medyo maaga tayo ngayon. Wala pang alas 10, so mag-upload na ako. So, kita-kits tayo, mga lods, bukas ng umaga ulit, no? Maraming salamat sa mga nanood. At sana na-enjoy nyo ang ating video. Ayan, no? Maraming salamat. Kita-kits tayo. Salamat sa mga nagla-like, nagko-comment at nagsumusuport sa channel natin. Saludo sa inyong lahat. Magandang araw sa inyo at What's up? Subscribe si Clovis TV. Subscribe si Jeb Law. Like the name right over here. What's his name? Jeb. And there's a law. Jeb Lopez na. Actually. So, whoever supports my dad, God bless you. See you.